Good morning guys. Ito ang ating vegetative stage ng ating pangalawang area. Ang variety po natin ay 216 from RCIP, programa ng ating agrikultura, Department of Agriculture. Yung ibinigay sa atin ng mga libreng similya ng palay sa programa ng RCIP. So hindi pa ito natin na-applyan ng pangpataba guys, dahil mataba-taba pa at hindi pa kailangan na mag-apply tayo. Dahil ang palay guys, kung mag-apply tayo na mataba pa at mag-apply din tayo, dagdagan pa natin ng mga pangpataba na input, ay dyan ma-attract, magka-problema tayo sa mga dangan, lalong-lalo na sa lipis-lipis. Dyan ma-attract ang mga dangan pag masyadong mataba ang ating palay. Ang kailangan lang ay hindi lang nag-yellow, naninilaw ang ating palay, ay okay na yan. At saka medyo mataba-taba, malalaki lang ang kaniyang katawan, tulad nito guys. So okay na yan. Dadagdagan na lang natin ng pangpataba pag nakita natin na medyo hindi healthy ang ating palay at saka naninilaw. So hindi rin tayo pa nag-apply ulit ng ating mga ng dangan dahil wala tayong nakikita. So ito ang ating area. Nandoon guys yung may puno ng kahoy na naputol dyan. So 1.5 hektarya ito guys ang ating natamnan ng similya na o binhi na ibinigay ng Department of Agriculture sa atin. So ito ay ang programa ng RCIP or Rice Competitiveness Enhancement Fund. So ito ang kanyang sitwasyon guys. Ikutin natin. So wala pang input ito na pangpataba guys, natural pa. So ang kailangan lang upang mataba ang ating palay ay hindi iwasan nating magkaroon ng maraming damo. Kung may damo man, konti-konti lang, konti lang, dahil hindi na yan ang palay, ang pagkain ng lupa, kinukuha na ng mga damo. So yan ang dahilan kung bakit nag-yellow ang ating palay. So ito sa nakikita natin, hindi naman lahat na napatay ang damo sa ating ginagawang pag-control, pag-apply ng pang-control ng damo. May iiwan pa rin. So hindi 100% ang ating pag-apply, dahil ito ang problema pag mag-apply tayo ng pangdamo na hindi tayo maka-irrigate kaagad. After 2 to 3 days mag-atin ng patubigan, dahil rainfed po kasi ang area natin. Hindi kaagad natin na patubigan matapos pag-apply natin ng herbicide. Kaya may mga naiiwan na mga damo, pero hindi naman masyado guys, na marami-rami. So pakunti-kunti lang. So ito guys, hanggang dito ang area pa natin, doon sa may mga puno ng kahoy, hanggang doon. So ito ang ating iniwalay natin ang variety ng RCIP guys, dahil karamihan dito sa ating area ay triple 2. So dahil ito gagawin nating pangonsumo itong ito na variety 216
Dahil ang tripod to ay medyo matigas ang kanyang buto, ang kanyang palay sa kanyang bigas. So ito ang gagawin nating pangonsumo guys. 1.5 hectares to ang ating sa RCEP na program. So kung makikita natin sa susunod na week na medyo nagyelo na siya, dahil ano na to guys, 28 days na. So 28 days galing sa ating pagsabod, 28 days hindi pa tayo nakapag-apply ng pangpataba dahil nakikita natin na berde pa siya. So hindi pa siya nangangailangan ng pang dagdag pataba. May nakakain pa siyang natural na mga pangpataba doon sa lupa. So upang maiwasan natin na magkaproblema tayo sa dangan, huwag masyado nating patabain ang ating palay. Importante lang ano siya, berde o kaya malalaki na ang kanyang puno lang. Importante lang yan. Wag ganyan ang dagan o katayuan ng ating humay or palay, okay na yan. Dadagdag na lang tayo pag nakikita natin na nagyayelo siya talaga. Yan. Yun sa kabila guys, yung ating isa pang area. May mga armyworm na yan. So kailangan na yang mag-apply tayo dyan ng insecticide. Dahil may nakikita na tayong mga ibon na nag-aapak or inapakan na ang ating palay. So kung hindi natin ma-applyan, masasayang ang palay natin dahil aapakan ng mga talabon. Tawag dito sa amin. Yung mga kulay puti na ibon. Kailangan sa palayan guys, sa pagpapalay ay every other day ay iikutin talaga natin upang makita natin kung ano ang sitwasyon. Kailangan bang mag-apply ng insecticide or fungicide or magdagdag ng pangpataba. So pag kailangan monitorin bawat 3 araw o 4 na araw. Pag hindi natin magawa, magka-problema tayo sa ating palayan. So kailangan talaga yun ang sipag sa bisita every other day sa ating palayan upang makikita natin ang sitwasyon kung kailangan ba tayong ma-apply ng anumang mga input sa ating palayan. So hindi yung after sa pag-plant or pag-direct, pag-sasabog ay wala na kang gagawin, wala na tayong gagawin. So ayan, paikot-ikot tayo sa ating palayan. So hanggang dito guys, hanggang dito ang ating 1.5 hectare. So ito na ang sulbad sa sobrang mahal, no? Pangdepensa, pangkontra, panglutas ng ating sobrang mahal ng bigas sa ngayon. So ito, magsipag tayo magtanim hanggat may matamnan, magsipag upang hindi na tayo magkaproblema sa sobrang taas ng presyo ng palay sa ngayon sa merkado. So ito, may pagkain na tayo sa susunod na mga buwan. 28 days na to, 65 days to 70 mag flowering stage na to. So konti na lang, 1.5 month na lang tayo magantay flowering na to. So yun lang po guys. Paki-subscribe naman po sa aking YouTube channel. Sa hindi pa naka-subscribe, sana'y nagustuhan nyo itong mga vlog ko. Ito po ay patungkol sa pagsasaka, simpleng pagsasaka, natural na pagsasaka talaga. So hands on po tayo dito. Paki-subscribe, like, comment and share. God bless po sa lahat. Happy farming.